Magandang umaga po mga kahataw. Andito na naman po ako para i-present sa inyo ang manok na gumawa kay Serge Capistrano. Ito po ang ngayon ko lang po ipinakita ang talaga itsura ng Bobby Bowls dahil lang po sa request ng kaibigan ko si Ed. Ito po, nakuha namin ito ni Speaker Mitra noong 1991. Ang nagdala po nito sa Pilipinas ay isang babae dahil si Bobby Bowls po ayaw na may lumabas na manok na i-breed sa Amerika. So si Ana Francisco ho, yung nagdala nito, kinuha sa kay Bobby Bowls ng umaga, diniretso na ho sa airport yan. At ito po nung kunin ko maraming po nung panahon ni Cory. Kaya malaki ho ang ng manok na ito. Si Mr. Mitra po ang talagang binigyan ni Bobby. Pero ako ho, ang nagpursiging i-breed. Ito hanggang sa i-purify ko. Ito po ang itsura nila ngayon. Hindi po sila mga world beaters. But you will enjoy breeding them because they grow like weeds. Ang lalakas po nila. Ito pong manok na ito kung tawagin ay Orientals. As para sa inyo, sinabi sa akin ni Bobby na ito raw ay galing sa India na dala ng isang Amerikano na nag-land sa Victorsville. Doon nila kinuha ito. At ito po ay nanalo sa kanyang kamay sa gap ng 137 fights before losing one. And then, according to him also, it won another Ratchada of 87 before losing again. Basta I told you, sa gap po yun. Iba po ang laban sa Pilipinas. Ang naging very successful ho nito na naglaban nito ay isang taga Davao, si Edwin Deles. Siya po talaga ang hanggang ngayon tumatawag sa akin regarding this. Kasi po hindi ko naman talaga ito ipinomercialize. Dahil sila ang pinakamahal kong manok sa lahat. Napakadali nilang buhayin. Every year, binibreed ko ito ng 5, 6, 6. I bred them with the grays, with the hatches, whatever I have. Pero ngayon lang ho ako muling nag-breed nito dahil natuwa ako nang sa produce ko ito sa bakla, sa Henny. Kaya mapakikita ko mamaya sa inyo ang bitaw ng Henny at Hazel. Ito sa ngayon sa tingin ko mananalo na sila kasi very very smart sila. Iintayin ka at pag nagkaroon sila ng opportunity, doon ka nila papaluin. Ako ho, kahit anong sabihin nila, lagi sinasabi nila, huwag kang mag-breed ng 1/2. Pero ako ho, laging sa 1/2. Because ang ideya ko, kung mananalo ito sa 1/2, mananalo ito lalo sa 1/4 or 1/8. Ang inilalabas ko ho yung mga 1/2 para mag-give justice sa breeding program nila. Kaya ako ho, normally I just breed them to halves. Pero I breed them to 3/4, I breed them to 1/8, and sa akin po, okay lang sila. Kaya lang, ang hirap po talaga sa Major League Medyo hirap itong mga ito sa Major League. Kaya siguro, with this Hazel bakla na style ngayon, baka ho naging maayos ito. Ang mga babae nito is dark red na they look like peas in a pod. Stocky, they're no longer that short as when I got them. Through selective breeding, napataas-taas ko ang mga paa, na naging finer sila, and I think I'll be happy breeding them this year. Ito ho, may sinabi sa akin si Mr. Bobby Bowls. Dahil ang balahibo nito, dikit na dikit sa katawan, you will produce more na female-looking stags kung i-breed mo ito sa Henny. So that's what I did. Mga kahataw, ang hawak ko po ngayon ay yung cross ko ng Hazel sa Henny. Mapapansin nyo po na ang balahibo sa likod niyan ay balahibong babae na. Yan. Pero ang maanohin nyo is maliliit na ho ang paa nila. Hindi na ho malalaki. Ang buntot to sa babae na. And sila ho lang ang talagang pumasa sa akin na Hazel. Kaya excited ako sa aking ipoproduce nito.
be produce